Hindi mo kailangang magpanggap para lang mahalin at matanggap ka ng iba. Dahil ang totoong sincere sa'yo, tatanggapin ka kahit ano ka pa. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Megan nang makalabas siya ng ospital. Napatingin siya sa bill na hawak niya at nanlumo nang makita kung gaano yun kalaki. Saan naman ako kukuha ng 50,000? Nakasimangot niyang tanong. Na-ospital kasi si Vanjo, 7 taong gulang na batang lalaki na kasama niya sa bahay. Nasagi ito ng motor at nagkaroon ng tama sa kanang binti nito. Tinakbuhan din ito ng driver, kaya si Megan ngayon ang namomroblema sa gastusin. Hindi rin naman siya makalapit sa gobyerno sa kanila dahil alam niyang mas kurap pa ito sa kurap at wala rin siyang mapapala. Makakaipon kaya ako ng 50K ngayon sa pandudukot ko dun sa mga hampaslupang mga unggoy na yun? Tanong niya sa kanyang sarili. Sa isang squatter area nakatira sila Megan. Halos lahat ng nandoon ay kapos sa buhay at hindi pinalad. Kaya naman ang iba ay halos hindi maganda ang trabaho. Kagaya na lamang ni Megan na isang mandurukot. Pero ang dinudukutan niya naman ay ang mga taong nananamantala sa kanilang lugar at naniningil pa kahit walang-wala na sila. Sinubukan namang maghanap ni Megan ng matinong trabaho pero dahil sa nakaraan niya at mga taong hadlang, hindi siya makahanap. Uy, jackpot! Napatingin si Megan sa isang matangkad na lalaking naglalakad. Sa tindig ng aura nito, nahinuha agad niya na mayaman ang lalaki. Kaso ang pogi eh. Kaya ko bang gawan ng masama ang ganyang kagwapong lalaki? Hindi. Aanhin ko yung pogi kung matitigok naman si Vanjo. Napahinga ng malalim si Megan at napailing na lamang. First time niya rin kasing dudukutan yung isang tao na hindi halang yung bituka at hindi mukhang maasim. Bahala na si Superman. Inayos niya ang kanyang tindig bago maglakad para salubungin ang lalaki. Nang tumapat siya dito, binangga niya ito ng sadya at ekspertong dinukot ang wallet nito. Hala, sorry po. Nakaramdam lang ako ng hilo. Sabi pa ni Megan at napahawak pa sa kanyang ulo. It's okay. Just be careful next time. Tugon ng lalaki. Para namang mahuhulog ang panty ni Megan nang ngumiti ang lalaki. Agad naman niyang iniwas ang tingin sa lalaki dahil ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mabilis na naglakad palayo si Megan at dumiretso sa isang iskinita. Nang wala ng tao, sumandal siya sa pader bago kuhanin yung wallet na kanyang nadukot. Halos kuminang ang kanyang mga mata nang makita ang lilibuhin at puro 500 na pera sa wallet. May mga cards din doon at may isang kondom. Paldo! Masayang sabi niya bago simulang bilangin yung pera. 20K lahat yan. Yung tig 1K, 20,000 lahat. Yung 500, 10,000 lahat. May nagsalitang lalaki mula sa likuran ni Megan. Salamat! Mabilis na napalingon si Megan sa kanyang likuran nang mapagtantong may nagsalita. Nagulat siya dahil yung lalaking dinukutan niya ang bumungad sa kanya. Bilis ng kamay mo ah. Nadistract lang ako sa boobs mo kaya hindi kita nasita. Paano ka napunta dyan? Gulat niyang tanong. Nasa ibabaw kasi ng bakod ang lalaki at prenteng nakaupo. Napatawa naman ang lalaki bago tumalon pababa at lapitan siya. Eksperto nitong inagaw ang wallet sa kanya. Magaling ka. Pero kaunting practice pa para hindi ka mahalata. Nakangiting sabi ng lalaki. Sorry, kailangan ko lang talaga ng pera. Mahinang sabi pa ni Megan. Sorry? Natatawang saad ng lalaki. Sorry won't change what happened. Kahit na dati rin akong kagaya mo, hindi ko palalampasin yung ginawa mo. Kailangan mong matuto ng leksyon. Please, hindi ako pwedeng makulong. Gagawin ko na lang kung anong kondisyon mo. Huwag lang kapalit yung katawan ko ah. Ibang usapan na yun. Gagawin mo lahat. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ng pang-iinsulto si Megan. Huwag mo kong tignan ng ganyan. Medyo inis na sabi niya. Chill. Hindi kita binabastos or ginajudge. I'm just making sure that you're fit to be my wife. Sagot ng lalaki at ngumiti. Wife? Nagkasalubong ang kilay ni Megan. Anong wife yung mga sinasabi mong lalaki ka? I need someone to be my wife for 5 months. Napapagod na kasi ako sa pang-blind date sa akin ng lola ko. Kaya gusto kong magkaroon ng asawa. At ikaw ang napili ko para doon. Wala ka rin naman kasing ibang choice dahil may kasalanan ka sa akin. Paliwanag pa ng lalaki. Gwapo ka pero malakas yung trip mo, no? At paano mo naman nasabing papayag ako sa trip mo? Manigas ka dyan. 25,000 per month.
Sa bahay ko rin ikaw titira at magkakaroon ka rin ng access sa black card ko. Isa pa, willing akong bayaran yung bill mo sa ospital. Nag-cross arm yung lalaki. Paano ko nalaman na may bill ka sa ospital? Nakuha ko kasi yung papel sa'yo. Itinaas ng lalaki ang papel na may nakasulat ng babayaran niya. Bahagya namang nagulat si Megan dahil hindi niya naramdamang nakuha yun ng lalaki sa kanya. Ano? Deal or no deal? Tanong pa ng lalaki. Napaisip naman si Megan. Advantage din naman sa kanya yon dahil mapag-aaral niya na sa mabuting paraan ang dalawang batang kasama niya sa bahay. Isa pa, babalik din siya sa pagiging rich kid. Kaso, ayaw ni Megan na mabalik sa pagiging marangyayong buhay dahil magulo. Ikaw din, kapag hindi ka pumayag, makukulong ka. Hindi mo pa mababayaran yung bill mo sa ospital. Panggigil trip sa kanya ng lalaki. Napabuga naman ng hangin si Megan. Lakas mong mang-guilt trip, no? Napairap siya. Pero sige na, no choice din naman ako eh. Basta hindi tayo PDA ha at no touching kapag hindi kailangan. Bawal din yung kiss, yakap at akbay. Higit sa lahat, hindi tayo pwedeng magkatabing matulog. Magde-divorce tayo after 5 months. At bawal ma-in love. Napatawa naman yung lalaki. Pwede dapat yung akbay at saka yakap kapag kaharap yung pamilya ko. Sige, pero dapat saglit lang. Tumango naman ang lalaki bago ilapit ang mukha sa kanya. Bahagya namang nagulat si Megan dahil sa ginawa niya. Pero ingat ka dun sa bawal ma-in love ah. Mabilis kasing maka-fall tong kagwapuhan ko eh. Mayabang nasabi ng lalaki. Mama mo. Inirapan niya ang lalaki at humakbang na palayo dito. Ibigay mo na lang yung address mo. Pupuntahan na lang kita bukas para makapag-usap tayo. Tumango lang yung lalaki bago ibigay sa kanyang isang papel. Here's my card. Inilahad ng lalaki ang isang credit card. Diyan mo nakuhanin yung pambayad sa ospital. Ibalik mo na lang sa akin bukas kapag nagkita na tayo. Kinuha naman yun ni Megan. Ipagkakatiwala mo talaga sa akin to? Hindi ka natatakot na itakbo ko to? Kahit naman tumakbo ka, kaya kitang hanapin eh. Nandyan pala sa card yung password. Una na ako dahil paghahandaan ko pa yung kasal natin. Kumindat ang lalaki bago tumatawang naglakad palayo. Sandali! Anong pangalan mo? Pahabol niyang tanong. Lac Rodriguez. Muling kumindat ang lalaki at tuluyan ng umalis. Baliw. Naibulong na lamang ni Megan sa hangin at napailing na lamang. Nagtungo nga kinabukasan si Megan sa bahay ng lalaki. Bitbit niya si Vanjo dahil wala itong kasama sa bahay. May pasok kasi ang kuya nitong si Miguel na 13 years old naman. Ate Megan, nag-asawa ka na? Paano kami ni Kuya Miguel? Nakangusong tanong ni Vanjo na nakaupo sa gilid. Napahinto naman si Megan sa pagpirma ng kontrata nila ni Lac at napatingin sa batang lalaki. Hindi ko naman kayo pababayaan ni Kuya Miguel mo. Kayo yung tumulong sa akin noon. Kaya hindi ko kayo iiwan. Nakangiting tugon pa ni Megan. Balak niyang patirahin din ng magkapatid kasama nila. Kaso hindi niya alam kung papayag ba si Lac. Dahan-dahang tumingin si Megan sa lalaki. Nakuha naman agad ni Lac ang nais niyang sabihin. They can stay here. Asawa na kita kaya kung anong meron ako, sa'yo na rin. Nakangiting sabi pa ni Lac. Napangiti naman si Megan. Thank you. Huwag ka sana munang mamamatay. Ipinagpatuloy na nga ni Megan ang pagpirma. Nang matapos niya, kinuha ni Lac ang kanyang kamay at sinuotan ng singsing. Kakaibang impact naman yung naramdaman ni Megan. Kinikilig ka? Nakangising tanong ni Lac. Mama mo kinikilig? Mabilis niyang binawi ang kamay niya sa lalaki bago umirap dito. Masyado kang asumero. Baka wala pang 1 month hulog ka na sa akin. Problema ba yun? Di, wag na tayong mag-divorce. Sagot ng lalaki. Baliw. Tumayo si Megan at binuhat si Vanjo. Hindi pa kasi ito nakakalakad dahil sa tama nito sa binti. Sige na, uuwi na muna kami ni Vanjo. Babalik kami mamayang gabi dala yung mga gamit namin. Sama ako. Tumayo rin si Lac. Ikaw, kung gusto mong matanggalan ng gulong yung kotse mo. Ayos lang sa akin. Mura lang naman yung gulong eh. Marami pong masasamang tao sa lugar namin, kuya. Kaya wag po ikong sumama. Sabad naman ni Vanjo. Gusto kong sumama. Parang batang umuso naman si Lac. Napangiwi naman si Megan. Oo na, sumama ka na. Pero magta-tricycle tayo para iwas nakaw ng kotse mo. Mabilis namang tumango si Lac. Lumabas sila ng bahay ng lalaki at naglakad patungo sa kanto. Nakatira kasi sa private village sila kaya medyo mahigpit. Isa pa, nasa kanto din kasi ang sakayan ng tricycle. Nang makarating sa kanto, sumakay agad sila at nagpahatid sa lugar nila Megan. Kagaya ng inaasahan niya, lahat ng atensyon ng kapitbahay nila ay sa kanya. Pero mas maraming nakatingin kay Lac.
Yung wallet mo itago mo. Hindi naman sa pang-aano pero pugad kasi ng mandurukot tong lugar namin eh. Bulong ni Megan sa lalaki. Napatango naman si Lak. Hindi na ako magtataka kung bakit mandurukot ka rin. Mga taong manggaganso lang yung dinudukutan ko, no? Singhal niya pa dito. Sumukha akong manggaganso sa'yo. No choice lang ako noon. Manahimik ka na nga. Past is past. Init ng ulo ni Mrs. Nawala naman kaagad yung asar niya sa lalaki. Pero hindi na lamang niya pinahalata. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, nandoon si Miguel na bahagyang kinagulat ni Megan. Bakit nandito ka? Gulat niyang tanong sa binata. Hindi ito sumagot at nilapitan lang si Jack. Nabigla naman ang lalaki nang kwelyuhan siya nito. Sino ka? Bakit mo kasama si Ate Megan? Magnanakaw ka no? Maangas na tanong pa ni Miguel sa lalaki. Ako pa talaga yung magnanakaw. Hindi makapaniwalang tanong ni Lak bago matawa. Kuya, asawa siya ni Ate Megan. Sabi naman ni Vanjo. Asawa? Mas lalong nagkasalubong ang kilay ni Miguel. Paano mag-aasawa ng lalaki si ate? Itumboy siya. Mabilis namang nilapitan ni Megan ang batang lalaki at binatukan. Anong tomboy ang pinagsasasabi mo? Isa pa, bakit ka nag-aangas ng ganyan? Tinuro ko ba sa'yo yan? At saka bakit nasa bahay ka? Nagkating ka? Wala po pala akong klase, sagot ni Miguel at napakamot na lang ng kanyang ulo. Pero totoo bang asawa mo tong lalaking kasama mo? Sabay turo nito kay Lak. Tumango naman si Megan. Asawa ko yan. Sa kanya na tayo titira simula bukas. Ayoko namang iwan kayo ni Vanjo dito, kaya isasama ko na kayo. Ate, bakit biglang kasal ka na agad? Hindi mo lang ako inimbita? Maktol pa ni Miguel. Napahinga ng malalim si Megan bago ibigay si Vanjo sa binatilyo. Mahabang kwento kaya huwag ka nang magmaktol dyan. Magsimula na kayong mag-impake ni Vanjo ng mga damit nyo. Kilos na. Magrereklamo pa sana si Miguel pero sumunod na lamang ito nang samaan siya ng tingin ni Megan. Napatawa naman si Lak dahil sa kanyang nasaksihan. Parang magiging under din kami ng mga magiging anak natin sa'yo ah. Natatawang sabi ng lalaki. Napangiwi naman si Megan. Anong magiging anak natin? Hindi ako magkakaanak sa'yo. Hindi ka naman nalugi sa akin. Maganda yung lahi ko at mabait akong asawa. Manahimik ka nga dyan at baka ipasaksak pa kita sa mga kapitbahay ko. Muli lamang natawa si Lak at napailing. Enjoy na enjoy siyang asarin ang babae. At pakiramdam niya ay magiging exciting ang deal nilang dalawa ni Megan. Hindi naman nahirapan si Megan na mag-adjust sa buhay may asawa niya ngayon. Ang dalawang batang inaalagaan lamang niya ang naninibago. Feeling niya hindi sanay ang mga ito sa walang germs na paligid. Good morning, wifey! Napairap na lamang si Megan nang marinig ang boses ni Lak. Hindi niya alam kung ano talagang trip nito sa buhay. Kahit kasi wala namang importanteng tao silang bisita, umaasta pa rin itong clingy na para bang hindi palabas ang nangyayari sa kanila. Good morning mo yung mukha mo. Tinulak niya ang mukha nitong nakalapit sa kanya. Susuplada naman ng baby ko. Muli itong inambahan ni Megan ng hampas pero mabilis na hinuli ng lalaki ang kanyang kamay at hinila siya palapit dito. Gulat na gulat naman si Megan dahil gahibla na lamang ang layo ng labi nila sa isa't isa. Nasa ganun silang sitwasyon nang biglang dumating ang lola at ama ni Lak. Nagulat ang mga to sa kanilang nadatnan pero ilang sandali lamang ay napabungis-ngis ang lola ni Lak. Nakakaistorbo ba kami sa inyo? Magilaw nitong tanong. Mabilis namang lumayo si Megan sa lalaki. Hi po. First time niyang makita ang lola at ama nila kaya medyo kabado siya. Hindi niya alam ang gagawin at sasabihin sa mga to. Ikaw pala yung napili ng puso ni Lak. Kay ganda mong babae. Nilapitan siya ng matandang babae at hinawakan ng kamay. Masaya ako dahil marunong nang humanap ng babaeng mamahalin si Lak. Ang akala ko kailangan ko pa siyang daanin sa dahas. Natawa na lamang si Megan bilang sagot. Dad, upo na kayo para makakain na po tayo. Sabi na lamang ni Lak. Naupo nga ang matandang babae at ang lalaki. Sakto namang pumasok si Miguel at Vanjo na nakabihis na para sa pagpasok sa eskwela. Sila po yung mga kapatid ko, sabi ni Megan. Napatango naman yung ama ni Lak. Mabuti nga na may kasama kayong mga bata para makapagsanay kayong mag-alaga ng anak. Alam mo na, gustong-gusto ko nang magkaapo. Wala sa sariling napaubo naman si Megan dahil sa kanyang narinig. Marahan namang hinaplos ni Lak ang likod niya. Hey, careful. Malambing naman na saad ng lalaki. Sorry, nabigla lang ako, sagot ni Megan. Pagpasensyahan mo na itong si Larkin. Pero gusto na talaga naming magkaroon na kayo ng anak.
Excited na akong masilayan yung magiging anak niyo ng apo ko. Nakangiting sabi ng matandang babae. Mahina namang tinunggo ni Megan ang hita ni Lak para humingi ng tulong. Hindi niya kasi alam kung anong pwede niyang isagot. La, darating din po kaming dalawa ni Megan dyan. Every night ko pong gagalingan para may mabuo agad. Nakangiting sabi pa ni Lak. Pasimple namang kinurot ni Megan ang lalaki at peking tumawa. Humanda talaga ito sa kanya mamaya dahil sa mga sinasabi nito ngayon. Pagkatapos nilang kumain, nagpaalam na muna si Megan at Lak. Ihahatid kasi nila si Vanjo at Miguel sa eskwelahan. May dadaanan din siya sa kaibigan niya kaya sasama rin siya sa paghatid. Ikaw, anong sinasabi mong gagalingan mo gabi-gabi? Hinampas niya ang hita ng lalaki habang nagmamaneho. Tumawa lamang si Lak bilang sagot kaya napasimangot lamang siya. Nang huminto ang sasakyan sa eskwelahan ng dalawang bata, nagbili na siya sa mga ito bago nagpaalam. Ayaw kasi niyang masangkot sa gulo ang mga bata, lalo pat alam niyang makakasapak talaga siya ng mga umaapi dito. Dito na lang ako, sabi ni Megan nang huminto ang sasakyan sa butik kung saan siya pupunta. Hintayin na kita. Hindi na. Hapon pa ako makakauwi kaya ako nang bahala sa sarili ko. Nope, susunduin kita mamaya. Nakasave na dyan sa cellphone mo yung number ko kaya tumawag ka na lang. Kapag hindi ka tumawag, magtatampo ko. Oo na nga lang, sige na. Tumango si Megan sa lalaki bago siya bumaba ng sasakyan. Hinintay na muna niyang makaalis ang kotse ni Lak bago siya pumasok doon sa loob ng butik. Agad sumilay ang ngiti sa kanyang labi nang makita ang isang babaeng malamanika ang ganda at malaanghel ang pagkainosente ng mukha na inaayos ang isang magandang gown. Hi baby girl, bati niya sa babae. Tumingin naman ito sa kanya. Natawa naman siya nang manlaki ang mga mata nito. Megan! Masaya itong lumapit sa kanya at dinamba siya ng yakap. Mabuti naman at nabuhay ka na ulit at nagpakita sa akin. Alam mo bang super alala ako sa'yo? Humiwalay ng yakap si Megan. Sobrang lala nang nangyari sa buhay ko. Kaya minabuti kong lumayo rin muna sa'yo. Ayoko rin kasing madamay ka pa eh. Nagtatampo ko kasi hindi ka humingi ng tulong sa akin. Alam mo naman na kaya kong labanan yung evil family mo eh. Sorry na. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Ang totoo, nandito nga ako para mag-apply sa butik mo eh. Gusto ko kasi na maganda-gandang income. May pinag-aralan naman ako. OMG! Babalik ka sa pagiging designer mo. Parang batang tumalon si Juvia. Finally, ang tagal kong hinintay yung araw na to. Mula pagkabata, gustong-gusto na ni Megan ang maging designer. Kaso naudlot yon nang mawala ang kanyang ina at magkaroon ng bagong asawa ang kanyang ama. Naging hangin si Megan magmula nang mag-asawa ng bago ang kanyang ama. Naranasan niyang pagmalupitan at gutumin. Pinatigil din siya sa pag-aaral dahil pinalabas ng kanyang stepsister na naglalandi lamang siya. Nang hindi na matiis ni Megan, gumanti siya at lumaban. Ngunit dahil doon, pinalaya siya ng kanyang ama at hinayaan sa lansangan. Wala siyang kaalam-alam sa lansangan. Mabuti na lamang at nakita siya ng magkapatid na Vanjo at Miguel. Tinulungan siya ng mga to at binuhay. Wala rin kasing malapitang kamag-anak si Megan dahil nasa probinsya ang kamag-anak ng kanyang ina. Matapobre naman yung side ng papa ni Megan. Hindi rin siya nagtangkang lumapit kay Juvia dahil binantaan siya ng stepmother niyang sisirain ito ang buhay ng kanyang kaibigan. Wala na kasing lugar sa mundo yung maging duwag. Kung malalaman ito ni Alexa, lalabanan ko siya. Sa dami kong naranasan sa buhay. Ngayon pa ba ako magiging duwag? Megan, whatever happens, palagi akong nasa tabi mo. Handa akong makipagsampalan sa mga evil na yun. Natawa naman si Megan. Ang inosente na mukha mo pero grabe yung ugali mo. Hindi siya match. Ngumuso na lamang si Juvia at napatingin sa ibaba. Hindi sinasadyang nahagip ang daliri ng kaibigan. Nanlaki ang bilugan niyang mga mata nang makita ang singsing na yon. You're married? Gulat na tanong ng babae. Oo, kakakasal ko lang. Kaswal na sagot ni Megan. And you didn't invite me? Huwag kang OA dahil walang naganap na bonggang kasal. Basta mahabang kwento yung nangyari sa buhay ko. Tsaka ko nasasabihin sa'yo lahat. No, walang magtatrabaho. Magkukwento ka lang ng mga nangyari sa buhay mo. Juvia, tsaka na. Siguradong masasabunutan mo lang ako sa mga malalaman mo. No, I want your kwento, Megan. Napahinga na lamang ng malalim si Megan nang parang batang nagmaktol ito. Kung hindi lang kahawig ni Mama Mary ang babae, baka nahampas na niya ito at nasa bunutan.
Nagsimula nga ang trabaho ni Megan sa boutique shop. Medyo hindi pa sang-ayon noong una si Lak sa pagtatrabaho niya pero pumayag din naman ito kalaunan. Lak, wala kang mapapala kung magbabantay ka lang dito sa boutique shop. Pumasok ka na dun sa company mo at magtrabaho. Masungit niyang sabi sa lalaki. Nakatambay na naman kasi ito sa boutique shop at binabantayan siya. Sa ikinikilos din ito, feeling niya ay nafo-fall na ang lalaki sa kanya. Anong binabantayan ka? Ang assuming mo naman. Gusto ko lang makita kung paano ka magtrabaho. Sagot naman ng lalaki. At ako pa talaga yung assuming ngayon. Sino kaya tong halos araw-araw nasa boutique shop kung saan ako nagtatrabaho? Tinaasan niya pa ng isang kilay ang lalaki. O baka naman binabantayan mo si Juvia. Sabihin mo lang kung type mo yung kaibigan ko. Ilalakad kita sa kanya. Of course not. Asawa kita. At ikaw yung pinupunta ko dito. O di lumabas din yung totoo. Ngumisi si Megan. Aba Mr. Rodriguez, sabihin mo lang kung nahuhulog ka na agad Ititigil na natin tong kontratang to. Tumikhim naman si Lak at mabilis na tumayo. Eto na, aalis na, nang matigil na yung ilusyon mo. Napatawa naman si Megan. Sige na, ingat ka. At medyo may pagkasunga ka pa naman. By the way, may pupuntahan tayong company anniversary party next week. Kukunin ko dito yung mga susuotin natin, kaya ihanda mo na. Pagkatapos ay mabilis nang umalis ang lalaki. Kasabay naman nun ang pagdating ni Juvia. Late kasi itong nakapasok dahil napuyat ito. Nagbar pa kasi ito kagabi. Nasalubong ko yung asawa mo, mukhang binabantayan ka na naman, sabi pa ni Juvia. Sobrang takot na maagaw ako. Ang ganda-ganda ko kasi. Sobrang ganda mo naman kasi talagang malantod ka. Natawa na lamang si Megan nang hampasin ni Juvia ang kanyang pang-upo. Nagpatuloy nga lamang sa trabaho ang dalawa hanggang sa may pumasok na customer. Babatiin sana ito ng masigla ni Megan pero napatigil siya nang makilala kung sino ito. Oh, you're here. You're still alive pala? Sabi pa ni Kira, ang stepsister ni Megan. Yeah, buhay na buhay. Sagot naman ni Megan at ngumiti. Natawa naman yung maarteng babae. Bago sa tignan mula ulo hanggang paa. But look at you, smell so gross and looks like a poor woman. Yeah, parang kadiri siya tingnan. Sang-ayon naman ng kaibigan ni Kira. Napatawa naman si Megan. Oo na, amoy ng basura. Mas mabuti na to kesa amoy taong nang agaw ng yaman ng iba at masyadong pakitang tao. Are you referring to me? Tinatamaan ka ba? Nakita ni Megan kung paanong mainis ang babae kaya napangisi na lamang siya. Ito yung gustong-gusto niyang reaksyon ng kanyang stepsister. Ganyan ba kayo magtrata ng customer? Gusto niyo bang ipasarado namin tong cheap na butik na to? Mayabang pa nasabi ng kaibigan ni Kira. Kung gusto niyong irespeto namin kayo, dapat matuto din kayong rumispeto. Hindi palaging customer is always right dito. Tugon ni Juvia bago mapairap. Shut up! Hindi valid ang opinyon ng babaeng paiba-ibang asawa ng nanay. Sita ni Kira kay Juvia. Hindi rin valid yung opinyon ng babaeng anak ng mang-aagaw ng asawa. Nakangising sabi naman ni Megan kay Kira. Napakuyom ng kamao si Kira. Hintayin mo lang Megan. Mawawala rin yung kayabangan mo. Tara na nga Leia, maghanap tayo ng magandang butik at hindi cheap yung mga tindera. Lumabas ng butik si Kira at ang kaibigan nito. Napatawa naman ang magkaibigan at binaliwala na lamang ang mga to. Nagpatuloy na lamang ang dalawa sa kanilang trabaho. Dinagsarin sila ng customers kaya talagang naging busy silang dalawa. Sa sobrang tutok niya sa trabaho, hindi na niya napansing tumatawag si Lak sa kanya. Bandang 3:00 na nang nagkaroon ng oras ang dalawa para makapagpahinga at makakain. Nasa gitna sila ng pagkain nang dumating si Lak. Sa lubong ang kilay nito tumahangos. Oh, bakit andito ka na naman? Ilang beses na akong tumatawag sa'yo pero hindi ka sumasagot. Sa lubong ang kilay na sagot ng lalaki. Nasa office ni Juvia yung cellphone ko. Sobrang daming client kanina kaya hindi ko na napansin yung cellphone ko. Sabi pa ni Megan. You don't know how worried I am. Napabuga na lang ng malalim na hininga si Lak. I'll go back to my office now. Mukhang okay ka naman. Bago pa makapagsalita si Megan, tinalikuran na siya ng lalaki. Bahagya naman siyang napanguso dahil pakiramdam niya ay nagalit si Lak sa kanya. Halate, kitang-kita ko yung pagka-worried ng asawa mo sa'yo. Suyuin mo tumingi ka ng sorry, sabi ni Juvia. Hindi ko naman alam na tumatawag siya. At saka anong magagawa ko, ang dami nating client kanina. Nakangusong sagot ni Megan. Kahit na, wag mo nang taasan ang pride mo. Suyuin mo na siya mamaya. Hindi na sumagot si Megan at nagpatuloy na lamang sa pagkain.
Hindi pa naman niya alam kung paanong manuyo ng lalaki. Ang alam niya lang kasi ay ang mambugbog. Ang buong isip ni Megan ay nasa kung paano niya susuyuin si Lak hanggang sa matapos ang kanyang shift. Paglabas niya ng butik, si Lak agad yung bumungad sa kanya. Hindi nagsalita ang lalaki at sumakay lang ng kotse. Nakangusong sumakay rin naman si Megan at nanahimik. Ano? Sa gitna ng biyahe ay hindi niya mapigilang magsalita. Galit ka ba sa akin? Sorry pala kung hindi ko nasagot yung I'm not mad. Tahimik lang ako kasi akala ko ikaw yung galit. Isa pa, sobra akong na-guilty dahil medyo tumaas yung boses ko. May inabot si Lak na paper bag sa likod ng kotse at ibinigay yon kay Megan. Ano to? Sinilip ni Megan ang laman ng bag. Halos kuminang ang kanyang mga mata nang makita ang balot ng paborito niyang cookies. Cookies? Paano mo nalaman? Tanong niya sa lalaki bago ito lingunin. Tinanong ko si Miguel at Vanjo. Ang sabi nila, yan daw yung binibigay nila sa'yo kapag galit ka. Nakangiting tugon pa ni Megan. Parang may kung anong humaplos sa puso ni Megan dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi niya ina-expect na tatanungin pa ng lalaki ang paborito niyang kainin para lang masuyo siya nito. Tumikhim si Megan para lang putulin ang kalandiang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi mo naman kailangan gawin to. Ako naman yung may kasalanan. Asawa kita. Hindi pwedeng hayaan lang kita. Sa papel lang naman tayo mag-asawa, diba? Isa pa, deal lang naman lahat ng asawa pa rin kita. Deal man tong nagaganap sa atin, asawa pa rin kita. At tungkulin ko bilang asawa mo na alagaan ka at siguraduhin hindi kita masasaktan. Tumingin naman si Megan sa bintana bago mapangiti. Nawawala bigla ang angas niya dahil sa ginagawa ni Lak sa kanya. Ngayon lang siya tumiklop ng ganito sa isang lalaki. Uy, kinikilig yung asawa ko. Pang-aasar pa sa kanya ni Lak. Inirapan lang ni Megan ang lalaki bilang tugon. Ito na nga ba yung sinasabi niya? Magiging mahangin ito kapag nagpakita siyang apektado siya sa mga paandar nito. Hindi alam ni Megan kung ilang beses na siyang napabuntong hininga at napahikab habang nakasandal sa upuan ng salon. Dinala kasi siya ni Lak sa salon para paghandain sa magaganap na party anniversary mamaya. Ito na lang kasi ang muling beses na mag-aayos siya bilang babae. Mas nasanay na kasi siya sa mga pangsanggano niyang aura. Taray, ang perfect ng itsura mo, madam, sabi ng bading na nag-aayos ng buhok ni Megan. Siguradong sisikip yung pantalo ni Mr. mo niyan. Nakangising sabi naman ng naglalagay ng makeup sa kanyang muka. Napangiwi naman si Megan at hindi na lang sumagot. Medyo nawiwirduhan siya sa mga sinasabi ng mga to. Pero excited rin naman siya sa kung anong magiging reaksyon ni Lak sa magiging itsura niya. Lumipas nga ang oras at natapos siya na ayusan. Tumingin siya sa wall clock at nakitang 5:00 na. Sunod niyang idinako ang tingin sa salamin. Napangiti na lang siya dahil sa magandang ayos niya. Pakiramdam niya ay muling nabuhay ang Megan Ignacio noon. Ang ganda ko, nakangiting sabi niya bago mag-post na animoy lalaki. Ay, maton, naikomento ng bading na nag-aayos sa kanyang buhok. Madam, postura ka naman ng pambabae. Sayang yung pichay mo't ganda, sabi naman ng isang bading. Tumikhim naman si Megan bago iayos ang kanyang postura. Nasa ganoon siyang posisyon nang bumukas ang pinto ng salon at niluwal ang gwapong-gwapo na si Lak na nakasuot ng isang tuxedo na sobrang bumagay dito. Nagtilian naman ang dalawang bading. Samantalang si Megan ay napatulala naman sa lalaki. Hey there, my beautiful wife. Nakangiting bati sa kanya ng lalaki. Hello. You're so gorgeous. Nilapitan siya ng lalaki at hinaplos ang kanyang pisngi. Maganda na, mas lalo pang gumanda. Nakakatakot tuloy, baka maagaw ka. Tantanan mo ako, Mr. Rodriguez. Hindi mo ako madadaan sa mga ganyan mo. Pagsusupladan niya sa lalaki. Natawa naman si Lak bago hawakan ng kamay ng asawa. Fine, wag nang mapikon yung asawa kong yan. Inirapan lang ni Megan ang lalaki para hindi na nito makita kung paano siyang kiligin. Nagbayad na nga si Lak doon sa salon bago sila tuluyang umalis. Sa kotse ay tahimik lamang si Megan habang naglalaro ng Candy Crush sa kanyang cellphone. Nararamdaman niya ang pagsulyap-sulyap sa kanya ni Lak pero hindi lamang niya yun pinapansin. Nang makarating sila sa hotel kung saan gaganapin ang party, bumaba sila sa tapat ng red carpet. Nakakasilaw na kamera agad yung bumungad sa dalawa, kaya napapikit na lamang si Megan.
Everyone, kindly turn off the flashes of your cameras. Baka sumakit yung mata ng asawa ko. Nakangiting sabi pa ni Lak at sumunod naman ang mga to. Dumiretso agad ang dalawa sa loob at nagtungo sa event hall. Bumungad agad sa kanila ang mga taong may magagarang kasuotan at halatang may katayuan sa buhay. Inilibot ni Megan ang kanyang paningin at huminto yun sa pamilyang naging dahilan kung bakit siya nasa lansangan. Expected naman niya na nasa event ang mga ito kaya hindi na siya nagulat. Do you know them? Tanong nila kaya napatingin si Megan sa lalaki. Malayong pamilya. Sagot lang ni Megan. Tumango naman si Lak at dinala si Megan sa table kung nasaan yung kanyang lola at ama. You're so beautiful, Iha. Nakangiting bati ng matandang babae. Kasing ganda mo po, sagot ni Megan. Napatawa naman ng matanda bago mahinang hampasin ang babae. Bagay na bagay talaga kayo ng apo ko. Can't wait sa magiging anak niyo. Sigurado kong maganda ang lahi niyong dalawa. Tumawa lamang si Megan at mahinang siniko si Lak. Kapag talaga tungkol sa anak-anak yan, naiilang si Megan. Tumayo nga muna saglit si Lak nang may lumapit sa kanilang mga tao. Nagpaiwan si Megan sa table dahil wala siyang ganang makipag-usap sa mga business na yan. Isa pa nagugutom na rin siya kaya kakain na lang siya. Well. It looks like may gate crusher sa party na to. Hindi natuloy ni Megan ang pagsubo sa Shanghai nang biglang dumating si Kira kasama ang kanyang madrasta. Buhay ka pa pala. Kumusta yung buhay, basura? Sabi ng madrasta niya. Oh, bakit itatanong mo pa sa akin? Basura naman kayo kaya dapat alam nyo na yun. Sagot pa ni Megan. Ganyan ka umasta porket nabihisan ka? Tandaan mo, ang basura ay basura kahit ano pang gawin mo. Madiing sabi pa ni Kira. Tama ka dyan. Kaya nga nangangamoy kayong mag-ina eh. Amoy nanira ng pamilya at ng agaw ng yaman. Nakangising sabi pa ni Megan. Anong pinagmamalaki mo ha? Ang matandang mayamang kasama mo? Madiing hinawakan ng madrasta ni Megan ang kanyang braso. Mabuti pa, umalis ka na dito bago pa kita ipakaladkad sa mga guards. Tinabig naman ni Megan ang kamay nito. Bakit hindi ikaw yung umalis? Huwag kang masyadong bossy dito. Hindi naman sayo ang party na to. Nasa ganoon silang senaryo nang biglang dumating si Lak. Napansin kaagad ng lalaki na may mali kaya napakunot siya ng noo. What's happening here? Mr. Rodriguez! Tila naging maamong tupa ang madrasta ni Megan. Ganun na rin ang kanyang stepsister. Nanggugulo ho kasi yung babaeng yan dito. Alam mo bang nakita ko yung nilalandi yung daddy mo? Sabi pa ni Kira. Napatawa naman si Megan. Habang sila ay mas lalong nagkasalubong ang kilay. Nako, Mr. Rodriguez. Lumayo-layo ho kayo sa babaeng yan at mukhang pareho niya kayong mahuhut-hutan ng mag-ama. Sabi naman ng madrasta ni Megan. Napatingin naman si Lak sa kanyang asawa na nagpipigil pa rin ng tawa. What are they talking about? Nagtatakang tanong nito bago muling lingunin si Kira at ina nito. Are you saying that my wife is flirting with my father? Are you crazy? Wife? Nauutal na tanong ni Kira. Ngumiti naman si Megan ng pagkatamis-tamis bago umangkla sa braso ni Lak. Yes, wife ako ni Lak Rodriguez. Gulat kayo? Tired yarn? Natatawang tanong pa ni Megan. Natameme naman lalo ang dalawa at hindi alam kung ano yung sasabihin. Isang tawa naman muli yung pinakawalan ni Megan. Gustong-gusto niya ang reaksyon ng mga to na mukhang napahiya. How did that happen? You're lying! Dinuro siya ni Kira. Para mas maasar ni Megan ang kanyang stepsister, hinarap niya si Lak at binigyan ng halik sa labi. Saglit lamang yon dahil bigla rin siyang natauhan sa kanyang nagawa. Ganun pa man, hindi niya pinahalatang nakaramdam siya ng ganong pagkailang. Let's go na kila Lola, hubby. Ayoko dito dahil may mga basura. Malambing niyang saad bago hilahin si Lak palayo doon. Nang makalayo ang dalawa, mabilis na lumayo si Megan sa lalaki. Nilingon niya ang lalaki at nakangiti ito. Anong ngiti yan ha? Pagsusungit niya sa lalaki. I'm just happy because you kissed me. Kahit pa nasa rules natin na bawal yung kiss. Nakangiting sagot ng lalaki. Ginawa ko lang naman yun kasi kailangan. Huwag kang assuming na parang type kita. Okay, if you say so. Hindi na pinansin pa ni Megan ang lalaki dahil alam niyang mas lalo lamang siyang aasarin nito. Hindi na rin siya umalis sa tabi nito dahil ramdam niyang nakabantay ang kanyang pamilya sa kanya.
Halos mag-aalas 12 na nga nang matapos ang party. Pagod na pagod si Megan at sobrang sakit na ng paa niya kaya tinanggal na niya ang kanyang heels. Pagod na ako. Nakasimangot na saad niya. Let me carry you. Tugon ng lalaki. Bago pa makasagot si Megan, walang kahirap-hirap nga siyang binuhat ni Lak gamit ang isang kamay. Ang isang kamay kasi ng lalaki hawak-hawak yung heels niya. Huy, baka ma-issue pa tayong dalawa. Tumaas naman yung kilay ni Lak. Mag-asawa tayong dalawa? Ano naman kung ma-issue tayo? Ay, oo nga pala. Hinayaan na lamang niya ang lalaking buhatin siya. Nang makapasok si Lak sa loob ng elevator, inumpisahan naman ni Megan na kalkalin ang kanyang damit. Napaupo nang wala sa oras si Lak nang halungkatin ni Megan ang kanyang dibdib na tila may hinahanap dun. What are you doing? Hindi tayo pwedeng mag-honeymoon dito. Hindi mapigilang sambit ni Lak. Napaismid naman si Megan. Ano ba yung pinagsasabi mong lalaki ka? May kinukuha lang ako. Inilabas ni Megan ang 3 wallet. Napatanga naman si Lak at hindi makapaniwala. Saan galing yan? Hindi makapaniwalang tanong ni Lak. Sa madrasta ko, sa stepsister ko, at sa daddy ko. Alam kong masama pero deserve naman nila. Aba, 15 taon kaya akong naghirap. Idagdag pa na hindi ako ginastosan ni daddy kaya babawi lang ako. Napikon din ako ng madrasta ko at ni Kira kaya deserve naman niya siguro. Gusto ko lang talagang gumanti. Natatawang sagot pa ni Megan. Mahina namang napatawa na lamang sila at napapailing. Mas lalong nadadagdagan ang pagkamangha niya sa asawa dahil sa kayang gawin ito. Hindi na siya magugulat pa kung dumating ang araw na hahanap-hanapin na niya ang presensya ni Megan. Pagkatapos ng party na yon, nakakatanggap si Megan ng text mula sa kanyang ama. Hindi na siya magugulat kung paano nito nalaman ang number niya dahil kilala niya ang ama. Ate Megan, palagi kang may ka-textmate. May ibang asawa ka pa? Usisa pa ni Miguel. Hala, lalakiro ka po. Paano si Kuya Lak? Siya pa naman yung idol ko. Nakangusong sabi pa ni Vanjo. Anong sinasabi niyong lalaki ko? Sa tingin niyo ba magagawa ko pang mangloko? Ang gwapo-gwapo na ng asawa ko? Oh, my wife is praising me. I felt so much love. Nabigla si Megan sa biglaang pagsulpot ni Lak. Ang alam niya kasi ay nasa trabaho na ang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Gulat niyang tanong sa lalaki. I'm craving for your presence, that's why I didn't go to work. Sagot ng lalaki bago siya tabihan at yakapin sa bewang. Huwag kang lumingki sa akin. Hindi ka ba kinikilabutan? Sabay mahinang tulak niya sa lalaki na hindi naman nagpatinag. Hindi naman talaga kinikilabutan si Megan. Sadyang nakakaramdam lang siya ng ilang. At natatakot din siya na baka marinig ng lalaki ang malakas na tibok ng kanyang puso. Wifey, nilalagnat ako. Gusto ko ng lambing habang nilalagnat ako. Nakangusong sabi ng lalaki. Hinipo niya ang noo at leeg nito. Mainit nga ang lalaki pero hindi naman ganun kalala. Uminom ka ng gamot para hindi magtuloy-tuloy yung lagnat mo, sabi niya. Hindi sumagot ang lalaki at sumubsob lamang sa kanyang leeg. Hinayaan naman niya ito dahil may lagnat naman. Napatingin siya sa 2 lalaking nasa harapan nila. Naghahagikika ng mga to kaya't inambahan niya ang mga ito ng pagbato. Ngayon lang kita nakitang babaeng-babae na. Nakangising sabi ni Miguel. Nakikilabutan po ako, sabi naman ni Vanjo. Sinamaan niya ng tingin ng mga to. Doon nga kayo. Gawin niyo na yung mga assignments niyo. Hindi yung binubwisit niyo ako dito. Gusto mo lang masolo si Kuya Laki. Tumatawang hinila ni Miguel ang kapatid dahil hinubad na ni Megan yung tsinelas niya para ibato sa kanila. Mga suwail? Nakasimangot na bulong na lamang ni Megan. They love teasing you. Natatawang sabi ni Lak na nakasubsob pa rin sa kanyang leeg. Sobra, kaya nga masarap din silang hampasin eh. Hindi naman kumibo si Lak at nag-angat lang ng tingin. Naramdaman naman ni Megan ang tingin nito kaya napalingon siya dito. Bakit? Pwedeng pakis? Tanong ng lalaki. Napakagat naman si Megan sa pang-ibabang labi niya at napalunok. Handa na sana siyang tumango pero natigilan sila pareho nang may marinig silang ingay mula sa labas. Mabilis namang tumayo ang 2 at lumabas. Mula sa gate, nakita niya ang kanyang pamilya na nagwawala sa labas. Ikaw na babae ka! Magdanakaw ka! Singhal sa kanya ni Kira nang makita siya. Anong ninakaw ko? Tanong pa ni Megan bago magtaas ng isang kilay. Ninakaw mo yung wallet namin? Ikaw lang naman yung lumapit sa amin kaya sigurado kung ikaw yung nagnakaw. Galit na sagot niya. Pero wala kayong ebidensya. Casual niyang sagot. You are such a disgrace to our family. Galit namang sabi ng ama ni Megan. Napatawa naman si Megan. Ako pa yung kahihiyan.
Sino ba dito yung nangabit? At sino ba dito ang pinili yung kabit niya? Kesa sariling anak niya. Ikaw ang kahihiyan sa atin, Max Ignacio. Kapag hindi kayo tumigil sa panggugulo sa amin, tatawag ako ng pulis. Seryosong saad naman ni Lac. Mr. Rodriguez, ipagtatanggol mo pa yung magnanakaw na yan? Sa bagay, pareho naman kayong dalawa. Dati ka rin palang mandurukot. Bago ka pa maampon ng mga Rodriguez. At alam ko rin na binayaran mo yung Megan para magpanggap na asawa mo at makuha mo lahat ng kayamanan ng mga Rodriguez. Sabay ngisi ng madrasta ni Megan. Hindi naman nakapagpigil si Megan. Lumabas siya ng gate at tinablot ang buhok ng madrasta niya. Nakisali si Kira pero walang kahirap-hirap niya itong nilampaso. Wala kayong karapatang kutsain yung asawa ko. Ang kapal ng mukha niyong gumanyan? Dati lang din naman kayong nasa lansangan. Gigil na sabi ni Megan. Enough. Mahinahong sabi ni Lac bago sa hilahin palayo sa mga to. Wala kang utang na loob na babae ka! Galit na sabi ng ama ni Megan. Bago tulungan ang madrasta niya at si Kira. Kung noon ay nakakaramdam ng inggit at selos si Megan, ngayon naman ay natatawa na lamang siya. Naiisip niya rin kung paanong nagawang patulan ng kanyang ina ang lalaking kagaya nito. Hey, are you okay? Nabaling ang atensyon ni Megan sa malambing na boses ng kanyang asawa. Halata naman sa mukha nito ang pag-aalala. Napangiti na lamang siya nang simulan nitong ayusin ang kanyang buhok. Okay lang ako. Nabitin pa nga ako eh. Natatawang sagot ni Megan. Pagbabayaran mo tong babae ka, ilalabas ko yung baho mo. Galit na sabi ng madrasta ni Megan. At sa tingin mo natatakot ako sa'yo? Sa dami ko ng pinagdaanan wala na akong kinatatakutan. Matapang niyang saad. Tandaan mo to. Simula ngayon hindi mo na ako ama. Anong simula ngayon? Dati ko pa inalis sa isip ko na hindi na kita ama. Patay na yung daddy ko. Padabog na umalis sa mga to kaya napangisi na lamang si Megan. Napahinga siya ng malalim at giniya na si Lac papasok ng bahay. Kahit naman matapang siya, nangangamba pa rin siya sa mga mangyayari. Nangangamba siya na baka madamay ang magkapatid na nasa kanyang puder. Ganun na rin si Lac. Maganda pa naman yung relasyon nito sa ama nito at lola nito. I know what you're thinking. Napalingon si Megan sa lalaki nang magsalita ito. Megan, hindi mo kailangang mag-alala sa mga mangyayari sa akin. Ako may dahilan kung bakit nandito ka sa sitwasyon na to. Handa akong ipagtanggol ka sa mga taong mananakit sa'yo. Naging mabuti sa akin yung daddy't lola mo. Parang hindi na kaya ng konsensya ko na masaktan sila. Ipapaliwanag ko sa kanila ang lahat kung ganon. Totoo ngang niloloko nyo lang kami. Parehong nagulat ang dalawa sa biglaang pagdating ng matandang babae at ng isang lalaki. Totoo pala ang sinasabi ng pamilyang Ignacio? Lahat ng to kasinungalingan lang at para lang sa pera? Lola, let me explain. Wala na akong dapat pang marinig mula sa inyo. Tumingin ang matandang babae kay Megan. Ikaw, lumayas ka na dito. Walang lugar sa bahay namin ng mga sinungaling at mas iniintindi ang pera. Sorry po. Ayoko nang makikita pa yung pagmumukha mo dito. Sabi naman ng ama ni Lac bago nito balingan ng sariling anak. Ikaw naman, Lac. I'm so disappointed to you. Sobra kaming naging tapat sa'yo ng lola mo pero ikaw niloko mo kami. Putulin mo yung pagpapanggap niyo ni Megan at maghanda ka sa pagpapakasal kay Kira Ignacio. No! Mabilis at galit na sabi ni Lac. Wala kang choice, Lac. Sundin mo kami dahil hindi mo magugustuhan ang gagawin namin. Seryosong sabi ng lalaki. Napakagat naman si Megan sa pang-ibabang labi niya. Sorry po sa nagawa namin ni Lac. Hindi ko po intensyong manloko. Sana po mapatawad niyo ko. Salamat din po pala sa pagiging mabuti niyo sa akin. Isang tipid ng ngiti ang binigay ni Megan sa mga to bago magtungo sa kwarto nila ng mga bata. Parang maiiyak siya nang makita ang malaking ngiti ng dalawa. Mag-empake na kayo dahil aalis na tayo, sabi ni Megan. Naguguluhan man ang dalawa pero hindi na nagtanong dahil naramdaman nilang may hindi magandang nangyayari. Tahimik silang nag-empake, pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Nagpaalam muli si Megan kila Lac bago sila tuluyang lumabas ng bahay. Ate, anong nangyari? Tanong ni Miguel na hindi na nakapagpigil pa. Ate, inaway ka ni Kuya Lac. Pinalayas ka niya po dahil sa textmate mo. Tanong pa ni Vanjo. Hindi naman sumagot si Megan dahil hindi niya alam kung paanong sasabihin. Ate, hiniwalayan ka na ba ni Kuya Lac? Gusto mo bang upakan ko yun? Sabi pa ni Miguel. May nangyari lang.
Yan na lamang yung nasagot ni Megan. Hanggang sa makabalik sila Megan sa dati nilang tirahan ay tahimik siya. Hindi naman sinubukang mangulit ni Miguel at Vanjo dahil ramdam nilang malungkot ang babae. Biglang nag-ring ang cellphone ni Megan. Nang dumako ang tingin niya doon, otomatikong tumulo ang luha ni Megan. Pangalan kasi ni Lac ang nakalagay sa screen. Nakakainis. Bawal nga ma-full eh. Inis niyang sabi at parang batang napasapo na lamang sa kanyang muka. Nagkatingin na naman si Miguel at Vanjo bago lapitan ang kanilang ate Megan at yakapin. Mas lalo namang naiyak si Megan nang madama ang pag-aalala at pagmamahal ng dalawa. Andito lang kami ate. Hindi ka po namin iiwan, sabi ni Miguel. Tumango lamang si Megan bago yakapin pabalik ang dalawang bata. Akala ni Megan, ang isyu na yon ay magiging pribado lamang sa kanila. Pero inilabas pa yon ng pamilya niya sa publiko. Dahilan para maraming bumatikos kay Lac. Ganon na rin sa kanya at dalawang bata sa poder niya. Ate, nakipagsuntukan na naman si Kuya Miguel. Nakangusong sabi ni Vanjo nang makauwi silang magkapatid. Nilingon ni Megan ang binatilyo na may pasa sa gilid ng labi. Miguel, sinabihan na kita diba? Kasalanan nila yun. Hindi ka naman kasi talaga magnanakaw at mukhang pera. Galit na sagot nito. Sorry kung nadadamay pa kayo. Malungkot na sabi ni Megan. Ate, kasama mo kami palagi ni Vanjo sa laban. Handa kaming ipagtanggol ka, hindi kagaya ni Kuya Lac na mukhang pinabayaan ka na lang. Sagot ni Miguel. Napakagat naman si Megan sa pang-ibabang labi niya. Magmula kasi nang umalis sila sa bahay nito at magmula nang matapos ang pagiging mag-asawa nila, hindi na ito nagparamdam pa. Sa susunod na may umaway pa sa inyo, sabihin niyo lang sa akin ha. Handa akong makipagsuntukan. Sabi ni Megan sa dalawang alaga niya. Parehong mainit ulo niyo ni Kuya Miguel. Mabuti po, ilibre ko na lang kayo ng sisig. Sabad pa ni Vanjo at ngumiti. Wow, may pera ka? Tanong ni Miguel. Siyempre naman, baon ko kaya to. Mayabang pang ngumisi si Vanjo. Halina kayo, hindi pwedeng malungkot lang tayo dito. Wala nang nagawa si Megan kundi sumama kay Vanjo. Lumabas sila at nagtungo sa sisigan na madalas nilang kainan. Pinauna muna ni Megan ang mga bata dahil bibili na muna siya ng mango shake para sa kanila. Malapit na siya sa tindahan nang may lalaking bumunggu sa kanya. Ano ba? Lac? Gulat na gulat siya nang makita si Lac. Hindi man ito nakasuot o nakaporma pero sigurado siyang si Lac ang nasa harapan niya. Pangsanggano kasi ang suot ng lalaki at talagang may panyo pa ito sa ulo nito. Hala, sorry. Nakangising sabi ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong niya sa lalaki. Hindi ito sumagot at may kinuha lang sa bulsa nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang hawak na ng lalaki ang kanyang wallet. Hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito sa pagkuha. Akin yan! Singhal niya sa lalaki. Hala, wag mo akong ipakulong. Lumungkot ang mukha ng lalaki. Ganito na lang. Papakasalan kita basta wag mo akong ikulong. Kawawa naman kasi ako kapag nakulong ako eh. Pakiramdam ni Megan ay bumalik sila sa nakaraan. Ang pagkakaiba lang, ito naman yung nandukot sa kanya. Ano bang trip mo? Napatawa siya. Ilang araw kang hindi nagpakita tapos magugulat ako, bigla-bigla mo na lang ang dinukot yung wallet ko. Lakas ng trip mo rin no. Namiss mo ako? Nakangising tanong ng lalaki. Asa ka, umalis ka na nga dito, hindi ka bagay sa lugar namin. Natigilan siya nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Kasi ako, miss na miss ka. Pabulong na sabi pa nito. Sa isang iglap, lahat ng pangamba ni Megan ay biglang nawala. Lahat ng takot niya ay biglang naglaho. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng kakampi ngayon. Sorry kung hindi agad ako nagpakita. Ang dami ko kasing inayos. Sabi pa ng lalaki. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag. Hiwalay naman na tayo. Kaya ako nga gustong pakasalan mo ko eh. Kaya dinukot ko yung wallet mo para pakasalan mo ko. Humiwalay sa yakap niya ang lalaki. This time, hindi siya peking kasal. Totohanang kasal na natin. Lac, nasa rules natin yung bawal ma-in love. Pero hindi ko napigilan. Hindi ko kasi kayang hindi ka mahalin. Lac, magkaiba yung mundo nating dalawa. Madadamay ka lang sa mga isyu sa buhay ko. Isa pa galit sa akin yung pamilya mo. Hindi magkaiba yung mundo natin, Megan. Pareho lang tayong nasa Earth. Isa pa, ikaw yung nadamay sa isyu ko. At higit sa lahat, hindi galit sila Lola dahil naipaliwanag ko na ang lahat. Ngumiti si Lac bago hawakan ng kamay ng babae. Another thing, hindi na tayo yung may isyu ngayon. Hindi na tayo yung pinagpipiestahan ng mga tao.
Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong pa ni Megan. Bago ko sagutin yan, dapat pumayag ka na munang magpakasal sa akin. Kung ipapakulong mo lang ako, kawawa naman ako. Magtigil ka nga dyan, Lak. Sabihin mo muna sa akin yung mga nangyayari, baka mahampas pa kita eh. Ate! Nawala ang atensyon ni Megan sa lalaki nang marinig ang boses ni Vanjo. Babad na kami ni Kuya Miguel sa sisigan. Teka, sino yung kasama mo? Ang sabi mo, bibili ka lang ng mango shake ah. Bakit may ka-date ka na? Ang daldal mo, si Kuya Lak mo yan. Napairap si Megan. Doon na nga tayo sa sisigan mag-usap. Hindi na ako bibili ng mango shake. Naunang maglakad si Megan at wala nang nagawa si Lala kundi sumunod sa babae. Nakita ni Megan na naging alerto si Miguel nang makita si Lak. Kaya agad niya itong binantaan gamit ang tingin. Balak sanang magtanong ulit ni Megan sa lalaki kung anong nangyayari. Pero napatigil siya nang marinig at makita ang balitang nasa TV sa may sisigan. Patong-patong na reklamo at isu ngayon ang kinakaharap ng pamilya Ignacio dahil sa umanong eskandalong kumakalat sa social media. Kinasuhan din sila ng negosyanteng si Lac Rodriguez dahil umano sa pananakit ng mga to sa kanyang asawa. Sabi ng babaeng reporter. Napakurap-kurap naman si Megan habang nakatingin sa mga sumira sa buhay niya. Pinagpapiestahan ng mga to ng mga paparazzi habang naglalakad papasok sa isang court building. I told you, igaganti kita. Hindi ako papayag na sinasaktan at pinapahiya ang mahal kong asawa. Kahit butas ng karayom talaga, susuungin ko para maiganti ka lang. Nakangising sabi ni Lac na maganang kumakain. Kung ganun, sinasabi mo po bang mahal mo talaga si ate? Seryosong tanong ni Miguel. Mahal na mahal. Isang masayang ngiti ang sumilay sa labi ni Lac bago tumingin sa babae. Promise po? Pagtatanong naman ni Vanjo. Promise. Okay po, mag-asawa na ulit kayo. Paladesisyong sabi ni Miguel. Wow, ano ka pare? Ang bilis mong magdesisyon ha? Sarkastikong sabi pa ni Megan. See? Kahit sila hindi maitatanggi na may chemistry tayong dalawa. Kaya pumayag ka na magpakasal sa akin. Kawawa naman kasi ako. Nakangusong sabi pa ni Lac. Tsaka ko na ibibigay yung sagot ko kapag sobrang ayos na ang lahat. Ayoko yung maayos tayong dalawa pero magulo naman yung paligid natin. As of now, I just need time. Pero hindi ibig sabihin nun na wala kang pag-asa. Okay lang. Gusto mo kahit 1 taon ba akong maghintay. Ang mahalaga sa akin ay narinig kong may pag-asa yung kagwapuhan ko. Mahanging saad niya. Ang hangin mong baliw ka? Baliw na baliw ako sa'yo. Corny mo. Corny talaga ito para kay Megan. Ibig niya ngang batuhin ito ng tinidor dahil sa pagiging corny. Kaso, pinangungunahan siya ng kalandian at kilig, kaya napapangiti na lang din siya. Mas lumala nga ang eskandalo ng pamilya ni Megan at napatunayan na rin sa husgado ang hindi makatarungang gawain ng mga to. Kasalukuyang nakakulong ang mga to, kaya ang attorney ng kanyang ina ay sa kanya ipinasa ang mga ari-arian at businesses nila. Rich kid ka pala ate, sabi ni Miguel na prenting nakaupo sa sofa ng bahay nila Megan. Nakauwi na siya sa bahay nila dahil sa kanya naman talaga yon. Masaya si Megan dahil sa wakas ay parang nakakasama na niya ulit ang kanyang ina. Rich kid ka pero sa lahula ka, natatawang sabi naman ni Vanjo. Kung hampasin ko kayong dalawa dyan, sinamaan niya ng tingin ng mga to. Mahal, huwag mo nga ganyanin yung mga bata. Kausapin natin sila ng mahinahon. Nakasimangot naman na nilingon ni Megan si Lac. Wow, tunog ama kanila ha? Sarkastikong saad niya. Napatawa naman si Lac. Nagpa-practice lang kasi ako. Alam mo na, kailangan kong maging loving and caring father sa future ng mga anak natin. Kami rin, naghihintay ng apo. Saad naman ng daddy ni Lac. Kayong mag-ama, wag niyong i-pressure yung si Megan. Hayaan niyong makapag-isip ng mabuti si Megan. Sabi naman ng lola ni Lac. Isa pang kinakasaya ni Megan ay ang nagkaayos na sila ng pamilya ni Lac. Sobrang thankful siya sa mga to dahil naramdaman niya ulit ang pagmamahal ng isang pamilya. Buti pa si Lola palagi kong kakampi. Nilapitan ni Megan ang matandang babae at niyakap ito. Dahil dyan, si Lola na muna yung favorite ko para sa ngayong araw. That's not fair, Megan. Parang batang maktol ni Lac. Napangiwi naman ng lahat dahil sa inasta ng lalaki. Bigla ay gusto itong sapukin ni Megan. Hindi kasi bagay ang pag-iinarte nito sa laki ng katawan nito. Kuya Lac, huwag mo pong ipahalatang mahal na mahal mo si ate. Nakakatakot ka po eh, sabi ni Miguel. Kuya Lac, ang creepy niyo po, sabi ni Vanjo. First time ko kasing magmahal at hindi ko naman akalaing magiging patay na patay ako sa ate niyo. Sagot pa ni Lac. Hindi na ako magtataka, Lac.
Kahit sino naman yata mahuhulog sa gandang taglay ko. Lo, si Kuya Lak pa nga lang yung nanligaw sa'yo eh, sabad pa ni Miguel. Hindi mo talaga ako kayang suportahan, no? Basher ka talaga masyado. Nagpisay na lamang si Miguel at ngumiti. Napairap naman si Megan bago balingan ng tingin si Lak. Bago pala matapos ang araw na to, gusto kitang pasalamatan sa mga tulong mo. Thank you sa'yo at sa pamilya mo. Sobrang na-appreciate ko yung effort niyo sa pagtulong sa akin. Ngumiti ako sa kanila. At hindi po ako natatakot na kasama ko kayo sa pagpapalago ng negosyong itinatag ni Mama. Wala yun, Iha. Hindi ka na iba sa amin. Lalo pa at magiging kapamilya ka rin naman namin soon. Nakangiting sabi ng matanda. Excited na nga rin po akong maging parte ng pamilya niyo. Nakangiting sambit ni Megan. What do you mean by that? Nagningning ang mga mata ni Lak. Pumapayag ka ng maging asawa ko? Magpapakasal na tayo? Umiwas ng tingin si Megan para itago ang kilig na kanyang nararamdaman. Ayoko namang makulong ka kaya mas pipiliin ko na lang na magpakasal sa'yo. Isa pa, hulog na rin ako sa'yo eh. Ako nga yung unang nahulog sa ating dalawa. Hindi kumibo ang lalaki kaya nilingonan niya ito. May kakaibang kislap ito sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Bakit? Ayaw mo na bang ituloy? Mahinang tanong niya sa lalaki. At sino ako para hindi ituloy yung kasal na yon? Hindi mo alam kung gaano ako kabaliw sa'yo. Bala ko ngang idaan ka na lang sa santong paspasan para lang hindi ka na makawala sa akin eh. Ang pangit pa namang mag-propose, Kuya Lak. Dapat may singsing ka. Nakasimangot na sabi ni Vanjo. Napatikhim naman si Lak bago nagmadaling lumapit sa lalaki. Kinuha niya ang singsing na nasa bulsa ng pantalon niya at isinuot yon sa babae. Ayan, ayos na ba yung pagpopropose ko? Tanong pa ni Lak. Nag-thumbs up naman si Vanjo. Natatawang napailing na lang si Lak bago akbayan si Megan. Hinalikan niya ang gilid ng noo nito. I love you, Megan. Promise that I will be the best husband for you. Nakangiting sabi ni Lak. Magiging mabuting asawa din ako sa'yo, Lak. Pangako, magpapaturo ako kay Lola ng mga sexy moves. Nginisian niya ang lalaki. Napanguso naman si Lak bago sumubsob sa leeg ni Megan. Napatawa naman ang babae at napailing na lamang. Hindi niya inaasahan na titiklop ng lubos ang puso niya na medyo tigasin sa isang lalaking medyo tupakin. Hindi alam ni Megan kung anong magiging reaksyon niya habang nakatingin sa malaking salamin. Kanyang pinagmamasdan ng sariling refleksyon na nakasuot ng wedding dress at saka naka-makeup na tila isa siyang manika. Hindi lubos akalain ni Megan na mapupunta siya sa sitwasyon kung saan ikakasal siya sa taong mahal na mahal niya at tinuring siyang reyna. Akala niya ay sa panaginip niya lang mararanasan ang mga ganitong bagay. You're so pretty, my bestie! Kinikilig na sabi ni Juvia habang nakatingin sa kanya. Kinakabahan ako, Juvia. Hindi ko alam kung madudumi ba ako o hihimatayin. What if biglang tumakbo sila kapag nasa altar na kami? OA na saad ni Megan. Saksakan ka ng OA. Silak pa talaga yung tatakbo. Alam mo namang kulang na lang pagawan ka ng ribulto nun. Hindi niya yun gagawin dahil sobrang hulog na hulog yun sa'yo. Ganun kasi yung mga napapanood ko sa teleserye. Napaka-OA mo talaga. Enjoy mo yung special day mo at huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Isa pa, ihanda mo na yung petsay mong sariwa dahil paniguradong iiyak yan mamaya sa honeymoon yun ni Lak. Napanguso naman si Megan. Excited siya na kinakabahan mamaya. Gusto niya ngang tulugan na lang si Lak pero ayaw niya namang bitinin ang kaligayahan nito. Pero kung ayaw mo palang makasal sa kanya, ako na lang yung representative mo, saad pa ni Juvia. Umirap naman si Megan sa kaibigan. Manahimik ka dyan at baka masampal kita. Akin sila kaya maghanap ka ng sayo. Yun naman pala, abay tara na, hindi pwedeng malate sa simbahan ng bride at baka himatayin pa yung groom mo na may pagka-OA din. Napatawa naman si Megan bago tumango. Lumabas sila sa hotel kung nasaan sila at dumiretso sa bridal car. Sinamahan na siya ni Juvia sa biyahe dahil nahihirapan siya sa wedding dress niyang pagkabigat-bigat. Halos kalahating minuto yata yung biniyahe nila bago makarating sa simbahan. Kabado pa si Megan dahil sa traffic. Dinako, congratulations ulit! Niyakap sa ni Juvia bago ito pumanik patungo sa kanyang pwesto. Huminga naman ng malalim si Megan bago pumwesto sa pinakalikod dahil siya ang huling papasok. Hawak ni Megan ang litrato ng kanyang ina dahil wala siyang kasamang maglalakad. Ma'am, kayo na po yung susunod. Be ready na po, sabi sa kanya ng organizer. Tumango naman si Megan at inayos ang kanyang tindig. Ayaw niyang umiyak dahil nangangamba siyang masira ang makeup niya. Kahit pa sinabi ng nag-aayos sa kanya na luha-proof yung kanyang makeup. Nang bumukas ang pinto ng simbahan ay nagsimula na siyang maging emosyonal.
Nanginginig din ang kanyang mga tuhod sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Mula sa dulo ay nakita niya ang lalaking mapapangasawa niya. Maluha-luha rin yung lalaki na hinahampas ng kaibigan nito para medyo kumalma. Pre, huwag kang umiyak. May mga lalaking artistang groom kapag umiiyak, naghihiwalay sila ng asawa. Sabi ng isang kaibigan ni Lak sa kanya. Buti na lang hindi ako artista. Tugon pa ni Lak bago nagpunas ng luha. Nang tumapat na si Megan sa lalaki, mas lalong naiyak ang dalawa. Kinuha ng ama ni Lak ang litrato ng babae para hindi na ito mahirapan. You're so beautiful, mahal. Emosyonal na sabi ni Lak bago hawakan ng kamay ng babaeng kanyang mapapangasawa. Ang gwapo mo. Tugon naman ni Megan. Ngumiti ang dalawa sa isa't isa bago sila naglakad patungo sa altar. Mabilis namang nagsimula ang seremonya ng kasal nang makapunta sila sa harapan. Habang dinadaos ang seremonya, pasimpleng pinipiga ni Lak ang kamay ng babae. Sinisigurado niyang hindi panaginip ang nangyayari dahil ayaw niyang mawala ang kasiyahang nararamdaman niya ngayon. This is not a dream, Lak. We are getting married. Mahinang bulong ni Megan sa lalaki. Napanguso naman si Lak at napatango. Nakinig na lamang si Lak sa pare habang hawak-hawak pa rin ang kamay ni Megan. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba si lalaki bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot? Maya-maya ay tanong ng pare. Kinabahan naman si Lak at parang naging alerto. Kalma lang, mister. Hindi tatakbo si misis kaya huwag kang nervyosin, sabi ng pare kaya napatawa ang lahat. Yes, father. Tinatanggap ko po si Lak bilang aking mapapangasawa. Hindi ko po siya tatakbuhan at patuloy lang naaalagaan. Ikaw naman, lalaki. Iyo bang tinatanggap si babae bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot? Baling naman ng pari kay Lak. Yes, father. Walang bawian po. Aking inaanunsyo sa inyong lahat na ang dalawang taong nasa aking harapan ay ganap ng mag-asawa. Nakangiting nilingon ng pari si Lak. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Ngumiti naman si Lak bago lumapit palalo kay Megan. Hinapit niya ang bewang ng babae at agad sinakop ang labi nito. Nagpalakpakan naman ang mga bisita at naging emosyonal pa ang iba. Hindi na rin naman mapipigilan ang dalawa na naging emosyonal na rin. I love you. Nakangiting sabi ni Megan sa lalaki. Mahal na mahal din kita. Megan Ignacio Rodriguez. Tugon pa ni Lak. Kanya-kanyang bati na ang kanilang mga bisita sa kanila kaya dito na napunta ang atensyon nila. Pagkatapos ng masayang batian, nanguha na sila ng litrato kasama ang mga bisita nila. Congratulations, ate! Nakangiting sabi ni Banjo bago yumakap sa kanila. Ate Megan, kapag inaway ka ni Kuya Lak, sabihin mo lang sa akin ha. Kakampihan ko kasi siya para mas lalo kang mapikon. Nakangising sabi ni Miguel. Thank you sa inyong dalawa. Kahit hanggang dito dinodog show niyo ako. Happy pa rin ako, mahal ko kayo. Nakangiting sabi ni Megan. Masayang nakipag-interact pa si Megan sa mga bisita nila. Napatigil lamang siya at bahagyang napatili nang bigla siyang buhati ni Lak. Paano? Kita-kita na lang tayo sa resepsyon. Gusto ko kasing masolo yung asawa ko ngayon eh. Nakangiting sabi ni Lak. Humayo kayo at magparami. Nakangising sabi ng ama ni Lak. Noted. Kumindat si Lak bago maglakad palabas ng simbahan habang buhat ang kanyang asawa. Napuno naman ng kansawan ang paligid kaya napahampas na lamang si Megan sa dibdib ng lalaki. Pilyo ka talaga. Sa'yo lang naman po, mahal ko. I love you. Napangiti naman si Megan at napasandal na lamang sa dibdib nito. Magsisimula ang panibagong buhay niya bilang asawa. At masaya siya dahil magsisimula siya kasama si Lak Rodriguez. Ang lalaking pag-aalaya niya ng buhay at gustong-gustong makasama sa panghabang buhay. Alam niyang hindi magiging perpekto ang lahat sa simula. Pero lalaban siya hanggang sa dulo para sa kanyang minamahal na lalaki. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Lak at ni Megan. Naway kayo po ay kinilig, natuwa at may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.